So yun mga bossing, sa mga gustong matuto sa paggawa ng charger, kagaya nung ginawa ko yung ganito. DIY 12 volts charger. So tuturo ko ngayon sa video na to mga boss, yung connection niya, yung diagram niya. At saka yung ganito naman, mayroon ding pa-repair na commercial na charger. So okay na rin to mga boss. Ito kasi, ito yung bridge type. Tapos ito naman is yung full wave. So meron tayong tatlong types o kaya klase ng mga charger, 12 volt charger. Meron yung half wave, tapos meron yung full wave, at saka yung bridge type na charger. So ituturo ko ngayon lahat mga boss, pati yung diagram niya, ituturo ko kung paano gawin. Sulat natin dito mga boss. Panoorin nyo lang yung video mga boss, medyo mahaba ito. Tapusin nyo mga boss para malaman ninyo. Doon din sa nag-request kung paano ko ginawa to. So panoorin mo boss. Unahin ko na yung half wave. So ang tawag kasi dito mga bossing, doon sa ating charger, yung kagaya nito. Kagaya nito, nakita ko na. Ito. Ang tawag sa mga ganito is rectifier. So rectifier mga boss. Ngayon, meron tayong tatlong types ng rectifier. Meron yung half wave yan. Tapos meron yung full wave. At saka yung bridge. Puro rectifier ito mga boss ha. So yan. Tatlong klase mga bossing yung mga charger natin. So unahin ko lang ipaliwanag itong half wave mga boss. Yung ginagamit ito mga bossing kapag yung transformer ninyo is dalawang wire lang. Halimbawa, ito yung transformer. Ito yung 220 volts. Tapos, ganyan lang siya mga boss. Dalawa lang. Meron yung 0 saka 12. So 0 yan saka 12. Parang ganun. Kung AC siya mga boss, wala dito yung 0. Pwedeng ito yung 0, pwedeng ito yung 12. Pwedeng ganito yan. Pwedeng, di ba ganun yung una? Pwede rin ganito, saka ganyan. 0, 12. So 12 volts lang siya mga boss ngayon. Ngayon, yung full wave tayo mga boss. Full wave yung i-demo natin ngayon. Ang connection niyan mga boss, kailangan nyo ng diode, at least one. Pwedeng dalawa yan. Pag dalawa naman, nakaparallel or naka-series. Halimbawa, ganito yan mga boss. So, ito yung diode. Ganyan yan eh. Ganyan ang diode. So, dito yung anode at dito yung cathode. So, ganyan lagi yung forma niya mga boss. Yan. So, ito siya. Yang guhit na yan, no? Yang guhit na yan, parang ganyan siya. So, yun lang. Ang connection lang ng half wave, mga boss. Yung isa, i-direct mo dyan. Tapos yung isa, direction na siya dyan. So, ang kailangan mo dito is isang capacitor, mga boss. Dito kayo maglalagay ng capacitor sa part na to. Ayan. Yung capacitor na mayroong polarity, mga bossing yung bilhin nyo. So, yan. Depende na sa inyo kung ilang microfarad, kung ilang volts. Pwede yan mga bossing, kahit maliit lang, okay lang para ma-strain nga yung papasok na voltahe sa ating mga battery. So ito mga bossing, didiretso na ito sa positive ng battery. Tapos ito naman, ground, body ground. Body ground yan mga boss. So negative na ng battery ito. Ganun lang yan mga boss. Ito yung battery mo. So ito yung positive. Ito yung negative. Yan. Kita ba? Didiretso na yan dyan mga bossing. Pwede ka maglagay ng resistor dito pero kahit hindi na, okay lang yan. Didiretso yan dyan. Ganyan lang mga bossing. Yung connection ng half wave. So napakadali yan mga boss. Ayan, no? Simple lang kasi kapag half wave yung charger na gagawin nyo. So kapag dalawa lang yung lumalabas dito mga boss na wire, pwede yung gawing half wave, pwedeng gawing
bridge type. Pwede din dito yan. So mamaya ko na papaliwanag kasi ito yung pinakamahirap gawin. Dako muna tayo dito sa full wave. So ito tayo ngayon. Yan. So ito yung transformer pa rin. 220 yan. Tapos pag full wave naman kasi mga boss, kagaya nung sinabi ko sa inyo kaninang charger, yung ganito. Ito. So full wave ito mga boss. Yung connection nito. Ganito naman yan. Ang lumalabas sa full wave na output sa may transformer is tatlo. Tatlo yan mga boss. Ganyan. So, meron tayo ditong 12, 0, 12. So, ngayon, dito naman yung connection ng full wave. So, ito kasi AC pa lang ito. AC. Ganun pa rin mga boss. Ganun pa rin yung connection niya. Ganyan. Kapag isa lang, kapag isang diode lang yung gagamitin mo, yan yung magiging half wave. Pag dalawa na, yun na yung tinatawag na full wave. Yan. Ganyan na siya. Tapos, magdudugtong itong dalawang ito, mga boss. Itong 0 na to, didiretso na siya sa negative ng battery. Diretso na siyang ganyan. Tapos ito naman, magdudugtong yan dyan, papunta doon. Tapos, mga bossing, dito ka ulit maglalagay ng capacitor. Yan, yung capacitor ulit na mayroong polarity. Meron yung positive at saka negative niya. Tapos, make sure lang mga bossing na yung capacitor ninyo is tama yung pagkakalagay ninyo. Dapat positive sa part na ito, negative sa part na to. So, ganun pa rin mga boss. Sa bagay, kung gusto nyo mas maliwanag na paliwanag, mas maliwanag na paliwanag, gagawa ako ng separate na video nitong half wave, full wave, sa katong bridge. So, ito pa rin yung positive at negative, diretso na yan dyan mga boss. Tapos ito naman, diretso doon. So, nakita niyo yung pagkakaiba mga boss. Yan, nadagdagan siya. Yan, so pwede yung screenshot ito mga boss. At dala ko naman tayo sa bridge rectifier. Burahin ko lang. So, ito naman yung bridge rectifier. Sasabihin ko rin mamaya mga bossing kung ano yung pagkakaiba ng mga ganyan. Ito, dalawa lang ulit mga boss, yung lalabas dito na output. So, 12, 0. Or vice versa kasi nga AC ito eh. AC pa lang ito. Wala pa itong polarity. Ang dahilan, mga bossing, kung bakit nilalagyan natin ng diode para magkaroon siya ng polarity. Yun yung isang pinakadahilan dito. Tapos, yung diode kasi one way lang yan mga bossing. Hindi yan babalik. Hindi babalik. Halimbawa, ito. Halimbawa, ito yung diode. Ganyan. Ganyan. Pag pumasok na yung voltahe dyan mga bossing, wala na yung chance na bumalik. Nabablock na yan. So, yung current na direction yan, puro pa ganun. Puro pa ganun yan. Papunta dun sa battery. Kahit na full charge na yung battery, wala siyang chance na bumalik papunta paloob dito. So, ganun lang yan mga boss. Yan. Pinakalas na to. Pinakalas na. So, mahaba-haba na yung video. Dapat sa YouTube na ito i-upload. Kasi dun maganda yung mga ganito kahabang video. So, sa connection naman ng bridge rectifier, kailangan natin ng 4 na diode mga bossing. So, ganito siya. 1 yan. 2 3. So, ganyan na siya mga boss. 4. Kita ba? So, ganyan. Pagdudugtungan nyo lang lahat yan mga boss. Yan.
Gets nyo ba? Gets ko nyo? Gets na yan siguro. So, ganyan lang siya. Pansinin nyo ito mga boss, dapat huwag kayong magkamali dito sa pwesto ng diode. Pwede nyo itong i-screenshot mga boss. Pero kung gusto nyo, magawa ulit ako ng separate na video para dito. So, itong bridge type na ito, ganito yung ginawa ko dito. Yan, oh. Pansinin nyo yung mga wire dito. Yan. Ganito yung ginawa ko kasi dalawa lang yung output niyan. Ito mga boss, ito meron tayo ditong input. Mag-i-input siya dyan. Itong isang wire. Kahit baliktad dyan mga boss. Tapos itong isa naman dito. Ganyan. Pwede yung screenshot mga boss ha. I-screenshot nyo lang yung diagram para meron kayong basis kapag bumuo na kayo. So mapapansin nyo mga boss, itong part na to, ito yung positive. Kasi nga, yung direction nung voltahe papasok dito. Papasok pa ganun. Yan. Tapos, itong part na to, ito yung negative. Kasi zero siya. Zero. Ito yung zero. Zero. Walang pumapasok dyan. Kasi nga, di ba nabablock yan? Nabablock pag papunta doon. So, zero ito. Zero din ito sa part na to. Kaya ito yung papunta sa negative ng battery. So, halimbawa, ito yung battery natin na naman. Ito yung positive, ito yung negative. So, sa part na to, dito ka maglalagay ng capacitor. Bahala na kayo kung anong size ng capacitor, kung ilang UF yan, kung ilang volts yan. Basta ang importante, dito yung positive ng capacitor at ito yung negative. Huwag kayo magkakamali dito mga boss sa part na to, sa capacitor. Tapos, didiretso na yan dito sa battery. Tapos, dito malalaman ninyo at sasabihin ko mga boss ng pinakamagandang charger sa tatlong ito is itong bridge type. Pinong-pino yung ikakarga nung charger ninyo sa mga battery ninyo. Alam niyo naman na kapag pino yung pumapasok na battery, na karga ng battery, mas matagal siyang malobat. Mga boss, yun yung isang paliwanag doon. Yun na mga boss, at salamat. Umabot kayo dito.